Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, itong si Tubi Chanko, naglantad na ng kanyang totoong kulay, itong si Tubi Chanko. May basbas daw ang palasyo dito sa impeachment ni Sara Duterte. Sino ang may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing. Bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress, ako linabas ko na sa public nung Pero isa-isahin niyo yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito. Di ba? Number one, ipokrito. Number two, yung double standard. Alam mo, yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami eh. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard, iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat tayo, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Eh pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law and all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, sa impeachment. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Eh base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Imagine mo yan sa kanya nang galing yan. Campaign manager yan ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Siya ang campaign manager ng administrasyon. Yung Senate administration slate. Siya ang campaign manager noon. Ngayon, karamihan doon sa kandidato ng administrasyon na talo. O di mukhang ito na, malinaw na. Parang sinadyang ipatalo nito ni Tubi Chanko ang line-up ng administrasyon. Ano ito eh? Lumilitaw sa Duterte ito eh. Alangan naman ngayon lang siya naging Duterte. At saka ang mga sinasabi niya talaga ngayon, si Marcos na ang inaano niya. Dati si Romualdez lang, saka si Saldico ang binibira niya. Ngayon si Marcos na eh. Tulad niyan. Lantaran niya ng sinasabi, hindi, may basbas ang palasyo dito sa impeachment ni Sara. Ang sabi niya, alangan namang halos lahat gumagalaw sa impeachment ni Sara. Sinong magpapagalaw niyan? Malacanang lang ang pwedeng magpagalaw niyan.
Ayan na. Maraming nagsasabi, ang plano ni Tiangco, ng speaker sa pagsisara ang presidente, plano niya maging speaker siya. Kasi dito sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM, hindi naman siya magiging speaker. Kahit na nung papalitan na si Romualdez, hindi naman siya inisip lamang na hindi man lang siya naisipan na maging speaker. Bakit? Marami siyang kalaban na kongresista eh. Kinakalaban niya lahat. Tapos akala mo sa kanya anti-corruption. Pero grabe rin ang pork barrel niya doon sa Nabutas. Mga flood control projects, marami ring flood control projects sa Nabutas. Kung Diskaya nga, mayroong mga projects sa Nabutas doon sa distrito niya eh. Kung hindi man ghost project yun, substandard yun. Kaya ipokrito rin itong si Tiangco eh. Nananawagan ng anti-corruption. Siya rin naman ganun din. Tapos ang malala pa sasabi niya, kaya daw yan impeachment na yan sinusulong ng mga kongresista dahil ayaw daw nila na si Sara ang maging presidente sa 2028 dahil pag si Sara daw ang presidente, hindi daw ito maaariglo. Ay ito daw mga sangkot na ito sa anomalya. Siyempre, ayaw nila na ang presidente hindi naaariglo. Wow. Si Sara Duterte hindi naaariglo. Hindi nga hinaharap ang mga issue sa kanya ng corruption eh. Kung ano-ano ang palusot dun sa impeachment niya eh. Paano niya parang itong si Tiangco, tudo tanggol kay Sara na parang itong si Sara ay hindi sangkot sa corruption. Parang katulad niya rin. Kung makapanawagan, akala mo mga hindi sila sangkot sa korupsyon. Si Sara daw, hindi pa aariglo kung maging presidente. Sino ang nasa likod ni Sara? Sila Gloria Arroyo? O mga Duterte? Mga Estrada? O sila Cayetano? Sila Villanueva? Yan yung mga susuporta kay Sara. Ngayon, yung bang mga yan? Mga yan eh. Sila Arroyo, mga kilala na yan sa korupsyon. Ngayon, ang mano lang dito, nilantad na ni Toby Tiangco na siya ang totoo niyang kulay, Duterte. Papalusot pa yan, hindi naman daw siya pro-Sara, hindi naman daw siya lahat ng sinasabi niya at ginagawa, pabor kay Sara. Ngayon, dati tinitira niya lang si Saldico, si Romualdez. Ngayon si PBBM na eh. Nung una nagsasabi pa siya, supportado ko naman ang administrasyon ni PBBM. Kay Romualdez lang ako saka kay Saldico ngayon hindi na. Pati na si PBBM binibira niya na. Kaya yan? Malinaw na ngayon. Malinaw na ang totoong kulay ni Toby Tiangco. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.